Legends. At ngayon ay makikita natin kung available ba or magiging available ba itong Hylos na nagiging trend na rin. No, sa pagpasok ng ating drafting phase game number 2. Again, red side muli ang TNC Pro Team at Fnatic Onyx. Same format, same formula sa kanilang mga banning patterns. Except dito sa isang Hylos. Oo, kasi nabanggit daw ng Ingan eh. Anong gusto mo pagsabi? Roger Hylos daw. Oo. Pero sabi, hindi mangyayari yan. Not on my watch, sabi dito ni Coach Why Not. And aside from that, nakita natin na although technically same pa rin yung magiging side nila dito, pero there's always a lesson learned in every game. Yeah. At yung lesson na yun, na kailangan ma-incorporate naman yun ng TNC as they go by. Kailangan mental reset, more mental fortitude as you mentioned. Ayun nga di ba? Very famous mental fortitude. Tsaka gets mo rin yung idea eh. Kumbaga, kung babalikan natin yung draft ng game number 1, magigets mo yung idea eh. Yung Roger, isa sa talaga sa mga mga basic commodity, ng mga hot commodity, no? Hindi pala basic, hot commodity na pagdating sa mga kasi sobrang flex eh. Pwede mo ilagay sa gold, pwede mo ilagay sa jungle. Though mas based on the statistics kasi mas naging effective ang jungle Roger. Pero sinamahan kasi kagad ng Harit. I think nawala yung flexibility doon sa naging punto na yan. Gusto ko yung may pero. Lagi kasi, ayan yung sitwasyon na tinutukoy natin kanina na nakadepende kasi yan sa kung ano yung magiging first 2 picks mo. Kung kanina parang for you pag nag-RG, parang lamang ka kapag ka-red side ka kasi nakukontra mo. Kaso nga lang, if you gave too much information, pwede kasi mag-backfire at ikaw yung maagang makontra. Diba dito? And speaking of which, ito yung dinidiscuss natin kanina off-camera, kung ano yung maganda sana na magiging first 2 picks ng side ng TNC at parang nag-connect na naman kayo din ni Coach Wolf ko rito. Naiintindihan ko kasi again, may mga ganyan eh. Edit plus 1, ganun, Teresla plus 1, pero tataka ko ba hindi naging Brio ang Teresla ngayon. Pero ang maganda kasi dito pag-usapan, Assassin, ulit para kay King Kong. Pero ito kasi mas mobile, mas malikot, mas magaslaw. Isang Hayabusa. Ito talaga, may pagkahito eh. Mahirap mulihin mulihin. by hand. Di ba kailangan may assistance ka dyan, mapanet man yan, or mapaslam dunk man yan. Katulad nga na meron ng edit agad dito ang TNC. But the tricky thing about this is that kasi nga, na-reveal na rin yung Zushin tactic dito ng FNOP. So, there's a chance na sinadya na rin i-open to agad ng TNC for FNOP. Pero tingnan natin, kasi so far kung tama yung natatandaan ko, di ba, Zushin, Hayabusa, yung naging first or mga picks dito for the side of Fnatic Onyx Philippines, habang Edith and Roger naman for TNC Pro Team. So, kailangan nila ng additional way para hulihin itong Hayabusa na ito, di ba? Kasi naaalala ko yung naging, mga nakaraang mga patch. Ang maganda kasi dito, pwede ka na mag-retry habang naka-shadow kill. Oo. Di ba? Additional kit yun, additional arsenal para sa isang Hayabusa na makipagsabayan sa mga retrihan. Kasi di ba parang, kung titignan mo, wala naman siyang pang kumbaga yung lang, yung mga shuriken lang niya na ibibitaw, yun yung pang lasit niya para sa isang turtle. Pero still, makakakita tayo ng panibago. Ito na, Mobius! Gusto ko to, may views kasi may dash, may harit, di ba? Yung Hayabusa, kahit pa paano is, pwede niyang bantayan from the back. Ito yung pwede mang abang. Ito yung mga kanina hinahanap ko na, bukod sa Terisla, ano yung mga fighter or XP na pwede nating maasahan na pwede pang abang, mga nerpresa na lang with the pick-off. And speaking of pick-off naman, yun yung pwedeng puhunanan na maaga dito ng Fnatic Onyx Philippines with the hands of King Kong with Hayabusa. And ngayon na-acknowledge din naman dito nila Coach Why Not na may possibility kasi na-flex yung dalawang na unang pick dito nila Coach Wolf, which is the Roger and Edith. Kasi kung maalala natin ng Edith, hindi lang naman siya ginagamit onto the XP or hindi rin naman onto the roam lamang, di ba? It really depends. Pero with the addition kasi ng yung Povius agad dito, Burrito, parang maaga na rin natin pwedeng i-predict kung anong line to or lane pupunta. Feeling ko ilalagay nila sa XP to. Kasi ayan, sa mga hindi nakakalam hindi na po magic damage ang isang Povius. Physical damage na po. Physical na siya. Physical damage siya. May sarili na siya mga knock-ups, di ba? Kaya medyo umiilaw-ilaw na yung mata niya. Oo nga. Nagbago rin yung, actually nagbago rin yung vibe niya. Dati kasi, ang dala-dala niya is parang insenso. Oo. Ngayon parang malaking parang biniyak na, ano pa tawag doon? Hindi naman siya maso talaga. Oo, parang kahoy, di ba? Ayan, nakikita natin ngayon ang Phoenix Army na familiar din. Kahapon nandito rin yung mga yan. At nakasuporta, of course. Andyan din si Marky. Shoutout kay Marky. Ayan, sige, pag-iwan nyo naman yung mga clappers nyo. Ano ba naman yan? Ayan, and of course, the supporters for Fnatic Onyx Philippines ay nandito rin present na present. Mamaya parang matinding sigawan ang kailangan natin marinig sa inyo, ha? Oo, kailangan marinig. Kailangan ipadaman nyo sa mga sinusuportahan yung kupunan. Yung inyong mga nagsusumigaw na pagsuporta, di ba? Ngayon, na magpapatuloy tayo para sa second phase ng ating pick. May binano. Inalis ang mga crowd control. Inalis ang mga heroes na pwedeng ipang-counter nga sa isang Hayabusa. Pero ngayon, pumik uli sila dito ng Aurora. Kanina may sinasabi ka about sa Aurora. May something dito sa Aurora na to eh. May Kasi something. itong Aurora to, mapapansin natin kanina, hindi masyado nag-shine through si Hatred kasi nga nahihirapan din siya yung capsule positioning kasi hindi sila makakuha pa ng damage
Pero the way to get damage is of course to form up. Maging malaya muna siya sa linya niya and kailangan palong-palo dito si Kozen tsaka si Kaizen. Nako. Yung dalawang K ang aasahan din natin dito para sa side ng TNC. Puro K yung tinututukan natin. Kiko, Okay. Kelra, Kirk, then we have Kozen, Kaizen. Oh. And hindi rin naman natin di-discount yung fact na maganda ngayon yung sudden pick of a Matilda for TNC. Wow, grabe yung curveball. Hindi ko i-expect din no, na kukuha sila ng Matilda dito. Pero ito muli yung, kumbaga, kailangan harapin ng TNC Pro Team. Kasi, ano to? Gold lane? Obvious? Golden Povius ba to? Oh! Kasi kalaban niya Harit. Para hindi siya basta-basta mamamama. Hindi siya basta-basta mabuburusko sa linya niya. Sarili niya, kakampi niya. Wow. Ay, sakto si Kozen. Wow, napangiti rin si Coach Wolf. Parang alam na alam nila ang gagawin. Coming into this game number 2, ladies and gentlemen, Povius Gold Lane para dito sa kabilang Zen. Di ba? Si Kaizen at si Kozen. Iba yung connection ng dalawang to eh. Ngayon, hindi na lang siya basta-basta makapag-stay nang hindi siya basta-basta nadadalawan. To Mobile ng FNOP. Legends. But of course, maaasahan din natin siya when it comes to the damage and setup later on. Natin, ngayon ba makaka-hold on na ang TNC sa sudden change na ginawa nila when it comes to their craft? Feeling ko ito yung on the rise eh. No? So puro Ay. patalon ang hawak kayo na heroes from TNC Pro Team. Pero kung titignan mo, magigets mo rin eh. I mean, may double marksman naman sila dito, di ba? Andyan si Kaizen, andyan din si Heads. Nagiging marksman. Wait lang! Oy! Heads! Ayun na naman ba? Is this a repeat of game number 1? Ay. First blood pa lang kanilang tina-target dito, Burrito. Linawin ko lang ha. Oo, si Hatred na naman na nagiging punteriya. At may agawan na. Si Lito Wanderer pa lang, nagkakasubukan na kaagad. CNC Pro Team at Fnatic Onyx PH. May mga hampasang nagaganap dito sa may bottom lane, pero Ox pa daw siya. Ox pa daw. Ox pa ako. Medyo pinakaba ko lang kayo. Siyempre kanina, Ayun, Ox pa daw, natutunan niya na. Ito yung sinasabi natin kanina, there's always a lesson learned. At ngayon, ma-execute ng TNC yung natutunan nilang lesson. Pero sa may bandang taas, sinuturuan ng leksyon ng maaga doon nila King Kong, ang members ng TNC Pro Team. Makakakuha pa rin naman siya doon ng crab coin. Pero aside from that, syempre, tatahimik muna ang mapa natin. Oo, kailangan hawakan din actually eh. Kumbaga kailangan isipin dito ng Fnatic Onyx na okay, may kalamangan tayo pagdating sa early game. Even yung Croca, may damage din yan sa early stage ha. And ang maganda dito, hindi ito basta-basta naka-crowd control dahil nga doon sa Ancestral Blessing na passive niya. Ngayon, si Heads ay nagiging, ito yung gusto ko mas Yan. nagiging active si Heads as compared nung game number 1. Kasi alam niya na kailangan ng alalay dito ni Kaizen, kailangan ng alalay ng isang Roger. Kasi nga, early game centric. Ako masasabi ko na, kapag hindi nakuha ng Roger early game niya, medyo mahirap nang makabawi. And tama ka, Heads needs to give them a heads up pagdating sa mga positioning sa brush. Kasi doon sila medyo nadali. Pag nabibigla na nga lang din doon sila eskalera. And usually, mapapansin niya natin for Fnatic Onyx Philippines na mabilis agad pumupwesto sa Turtle si King Kong. But as of now, medyo madedeli siya ng konti. Pero looking at the top lane nga lang din, hindi nag-dash through doon si Kelra, knowing na medyo delikado yun, lalo katapat niya nga isang Phobius. Pero tututukan ulit natin, hino-hold lang ni Brusco dito yung unang turtle sa laban na to. O, hinahawakan lang dun sa kanilang poder. Ayaw din mapuntahin, pero nangyari din sa Liberate Ay, Taas! pupunta ka ni Kozen sa pinakailalim ng torre. Makapatay nga lang din siya doon ni Kelra with the first blood. At nilipat tayo dito, transitioning on to the turtle, na kung saan makukuha naman to ng TNC Pro. Division na nila yung top. As long as ngayon, si Kaizen, makukuha nila yung mga early game objectives. Oh, hawak naman nila si King dun sa may dasi. So, naging call na lang dito ng TNC. Sige, goal na natin, pero gugunin din si Hatred na pa-flicker din. Oh, kamundi ka na nga lang din doon si Hatred. Pero this early, hindi pa naman sapat for a solo kill. Yung damage na meron dito ang Hayabusa King Kong. Pero for Hatred, he's looking at things very carefully. Hindi na rin siya masyado nag-extend doon sa may riverside. Pero ito, mag-extend si Head. So for Earthshatter, medyo bumaba na nga yata siya dito. Pinagtutulungan ng dalawa. Ay! Pero kakayanin niya pa naman mandamay ng isa. That's going to be a 1-for-1 for TNC and Fnatic Onyx Philippines. Pero hindi papayag dyan si Kapitan Escalero at si Kaizen. Dahil si Kirk naman ngayon ang kakalmutin. Pabalik. Ganda ng bawi dito ng TNC. Again, 2-2 ang ating score. Naitabla ng bahagya ng TNC yung lead na nakuha ng Fnatic Onyx. And gusto ko lang i-highlight dito, no? Normally kasi, pag nakakita tayo ng isang Hayabusa, no? Talagang naka-war axe yan. And nama-maximize mo kasi yung, Prayo, no? oo, yung additional damage, no? Wait lang, may nangyayari din dito sa mga itaas. Oh. Binababaran ng lantern. This time, pasok ngayon. Ay, talagang sabayan silang dalawa dito. Medyo lumipad doon sa Escalera. Although technically, Wow! nakalamang pa doon sila Super Friends at Kelra. Andito na naman yung Lantern Flare. Tinatry niya tutukan ng spotlight yung makulit na lobo. Pero mapapatalgal pa rin doon ni Kaizen si Kelra. Habang si Brusco naman ngayon. With the power of nature. Tinatry niya tumakas yung flicker Kaizen! ginamit na with a wall charge para lang malagpasan yung pagsubok na hinahain sa kanila ng TNC. Nakikita mo yung pagmamadali ni Brusco doon. Hindi na nga smooth yung pagkuha
Wild Church na, bumangga pa siya dun sa may kanto Oo. nung may bato. Pero ang importante dito, nakaligtas siya. Hindi na dagdagan ng casualty kasi alam mo naman, di ba pinag-uusapan na ni early game, pag nakukuha ng isang Roger ay sobrang delikado. Ngayon na may 2-0 siya, ayaw na nilang dagdagan ng isa pa. Naku, ramdam to ni Bruce Mo. Kaya kanina, kahit na sabi natin medyo off yung trajectory, the important thing is nakasurvive siya doon. Yup. Hindi niya nabigyan ng additional form dito si Kizen. And speaking of form, of course, ito yung isa sa pinaka-importante or vital pagdating sa early, the turtle. Medyo nangangaray doon si Brusco. Nandito yung Circling Eagle, sasalubong kay Ay. Brusco. Hindi ka na magiging action verb ngayon. TNC Pro Team naman ngayon ang medyo nasa upside habang ang FNOP hindi binibitawan yung lead at yung positioning na meron sila dahil makukuha pa rin ni King Kong ang bagong. Habang ang mga members ng TNC ngayon, iba-iba yung tina-target pero babalik sila dito kay Kurt na ngayon mapapatanggal na nga lang din ni Heads. Susunod na nga lang din yata din yung mga members na sila King Kong at Super Wow! Prince dahil makaka-double kill. At ang magiging kapalit niyan, of course, is going to be Super Prince. But on the other hand naman, KZN and Hatred hunting down King Kong, the king of the jungle right now. Pero magka-dive out dito na saglit sila KZN. Nandyan yung mga Glacier pero sa nangyaring clash na yun, Burrito, sino nga ba ang tunay na lumabas? Obviously, yung Fnatic Onyx, nakakuha sila ng dalawa. Si King Kong pa ang nakakuha doon. And ayaw mo magbigyan yung isang Hayabusa kasi nga naman, napakasakit talaga damage niya. Yung One Shadow out. Si Bruce na lang ang sumasalo ng mga damage from Heads and Escalera. Pero maganda to kasi again, kung naitabla ng TNC, nakuha muli ng Fnatic Onyx. Pero Uy, kinuha hindi din na si lang. Gazen! Ayun na naman yung pagtampot sa batok! Ito na naman yung mga slam na ginagawa ni Super Free na umaalalay, dinadala, hinahain ang mga pain dito sa TNC, pabalik sa kanila. Ganda na nangyayari dito. And gusto ko lang i-highlight yung isa sa mga keys to victory, yung Infinix keys to victory natin, si Brusco. Napakaganda ng space and the vision na nakikreate niya at nabibigay niya sa kanyang kupunan. Dahil dito ay nakakalamang na ng bahagya dito ng Fnatic Onyx, pero may nangyayari dito sa bibig ng itaas. Ay. Kusin and Kelra, may mga kumbaga nagkakasubukan lang muna itong dalawang parehas K dito sa may Gold Ring. Boss, kamusta? Inakamusta lang sila doon ni Coden. Bossing! 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 Approve lang yan, approve lang yan. Pero maganda dito for Brusco, sinabi mo nga, talagang na-amp up yung move niya, nag-step up, Yup. very famous step up, pero bukod doon, is yung mga wall kasi na ginalagay niya, dual purpose nagiging pang vision na nga lang din. And looking at that one, talagang siya yung inaasahan natin na mag-prevent ng mga possible gaps ng TNC. And that's a very perfect way to put it. Siya muna yung pumasok dito sa may left or right side bush natin sa mid lane. At ngayon, magre-respond ang panghuling pagong sa laban nito. Ngayon, pumapalagang TNC, all one on the turtle score. Pero tingnan natin, ngayon ba? Eh, magagawa ba nilang i-prevent naman nakauntaw sa kanila ni King Kong? Medyo mahirap ito. Masyado pang malayo itong si Kaizen para makakontest dito sa Turtle. Ito ginagawa lang ng TNC, nagbibigay lang sila ng vision dun. Baka if ever ba na umabot itong si Kaizen. Pero dito sa may bandang iba, may maabutan ata sa gitna. Aabutan dito si Super Friends. Kaso nandiyan ang ngalan din ng Wild Shark. Yung Brusco Dura Rescue. Maliligtas niya doon sa kasyualidad ng TNC. Sila Super Friends was for TNC naman. Medyo marami-rami din ang kanilang exhaust na resources doon. Pero hindi sila magtatantan dito sa may bandang middle lane. King Kong naramdaman niya yung threat. 5 members ng TNC ang nakaabang sa kanila doon. Nagulat siya. Akala niya kaya niyang i-pick off dito si Kaizen. Pero biglang lumabas yung 4 na members ng TNC. Ngayon, ang plano nila ay kunin at ukupahin itong tore dito sa may bandang itaas. Pero nandito rin yung kaganapang na members from Fnatic Onyx. Rumisponde kagad. Nasa may bandang likod. Itong si Heads. Naghahanap din ng way para mahuli itong si Kiko. Kasi alam niyo mag-overclock pa yan eh. Dahan-dahan lang dito. Umiilaw sa daan with the lantern flare Ayan, si Super Friends. Inaabangan saan yung mga possible hiding spots ng members ng TNC Pro Team. Pero kung papansinin natin sa hinabahaba ng mga laban, dalawang turret pa lang nakita natin bumagsak. Isa for FNOP and TNC Pro Team. Ngayon mapopokus sila on to getting a kill na nga ba dito kay Brusco. Medyo makati talaga doon ng members ng TNC. Pero ibabalik yung Super Prince si Kozen. Nalilipat naman ang trajectory dito kay Kirkitek. Pero si Kirkitek ngayon papalag pa rin Versus naman. four. That's 4v1. Pero makakaligtas pa rin at lalabas doon si Kozen. Yan yun yung maganda kapag meron kang guiding wind, nakatulong. No? Plus, yung favorable spot, no? Yung bibigyan natin ngayon! Jumping in onto the action. Kirk taking down Kozen. At ngayon lalatag ng Summon Force. Pero lumabas sila sa dance floor. Sabi ni Kelra kahit walang dance floor, sasayawan ko kayo. Two man down for the side of TNC. Habang ang FNOP, nakakuha na nga ng kill. Nakapag-split push pa si King Kong. Ayan na, dinadaan na sa macro dito ng Fnatic Onyx. Ito yung maganda kapag naka-assassin ka, lalo na yung assassin mo, talagang mobility dependent, no? Ang dami niya mga konsyado, pwede siya pumunta any moment sa mga lugar na pwede niyang gusto niyang puntahan. At ngayon, yung Lord ay tutunawin na mabilis ng Fnatic Onyx. 6.9k gold lead. Pero hindi pa rin imposible para sa TNC. Ako, sa ganitong klase ng sitwasyon, kung kanina, ng early, is hindi siya kayang i-tour down mag-isa. Ni King Kong ngayon, magkakasubukan sila. Hindi pwedeng may isang maligaw dito sa TNC kasi tsak lang na talagang aabangan at bibigyan niya ni King Kong. Pero ngayon, ang isa sa kailangan nating tutukan for TNC
is yung pagdepensa nila. And of course, inaasahan pa rin natin yung one-time, big-time na set-up play na manggagaling dito kay Heads and of course from Escalera. Yeah, kailangan nilang panghawakan ito. Kaya lang ang problema kasi may kabitinan pagdating doon sa AOE na crowd control. Yan, sabihin natin yung Frigid Glacier, oo. Pero kasi alam ng fanatic kung kailan papasok. Lalo na Timing eh. si King Kong sobrang kumbaga the patient man in this game. Hindi basta-basta pumapasok hanggat hindi na-expend yung mga pang-crowd control. Lagi na tinitingnan Meron pa mga control ito si Heads, meron pa bang pang-stun. Oo. Tsaka titignan niya, may passive pa ba sa hit, right? May ride of face pa ba? Oo. And once na nakita niyang wala, pwede kasi siyang umabot sa pinakalikod. At ngayon, pilit Si na Heads? umaabot si Heads. So the Guiding Wind, makakaligtas pa rin naman. Pero ang magiging kapalit ito ay ang bottom inhibitor turret dito ng TNC Pro Team. Habang doon sa may bandang taas, grabe yung pagpitik-pitik doon ni King Kong. Halos mabasag niya na yung torre din doon. Ramdam mo yung kapit ng Phoenix Army sa pagsuporta sa TNC Kapit lang. Pro Team. And kailangan nila ng inyong suporta ngayon. Escalera, nakita natin na nagiging vital yung mga guiding wind niya kanina. Pero kasi sa ngayon, puro pang depensa na. Hindi na niya nagagamit yung pang depensa, hindi na nila nagagamit yung circling eagle, pang pick off. Oo. Puro pang disengage na lang. At kadalasan kasi, di ba, ang Guiding Wind, pinang susunod na, uy, kulang pa kami sa damage dito. Huliin natin to. Oo. Even the circling eagle, but instead, parang pang-zone na nga lang din yun ni Escalera. And speaking of zoning them out, parang Brusco alone is enough to zone out the members of PNC Pro Team. And this kind of situation, naaabot na naman niya tayo sa 10k gold lead for FNOP laban dito sa TNC. And aside from that, Morito, mapapansin din natin na unti-unti na rin na nauubusan na pwedeng i-farm si Kaizen sa sarili niyang jungle. Okay, hinahawakan na talaga ito ng fanatic Onyx. Kozen, nakita ko, naka-radiant armor na rin siya. And Kelra, if I'm not mistaken, napansin ko, may Divine Glaive ba? May naka-Divine Glaive ata si Kelra dito. And maximum magical penetration. Ang habol niya talaga against sa mga unang na hero. Pero may kung sila gagawin. Si Bruce Ko'y naghahanap doon sa mga May damo. abutan, walang Walang abutan. abutan. Pero yung taas, wait lang. Maganda sana yung plan doon ng TNC na kahit papano is i-relieve yung pressure doon sa bot side nila. Kaso nandun kasi yung threat na may King Kong na pwedeng rumekta lang sa base nila. And now, you have to be on the offensive. Nakita yung circling eagle, hindi ko-connect na Escalera yung final move. But instead, si Heads at si Kaizen ngayon na kumukonect sa members ng FNOP. Habang doon sa pinakagilid, look at that! Super Fit solo zoning out the members of TNC. Papasok mo na Ugi Shadow Guild doon sila King Kong. Isa-isa na nga nila binibigyan ng damage at isa-isa na rin nagbabagsakan ng members ng TNC. Habang ang members ng FNOP ay buhay pa rin naman sumusunod sa pinakabase. Kahit magtabog-tabog doon sila Kozen Escalera, wala pa rin silang makukuha na kapalit dito sa FNOP. Ay, kailangan umatas ni Henry dito. Ito ang inaantay ng fanatic Onyx na pagsugod. Kasama pa rin yung Luminous Lord. This might be the final push. TNC pinipilit i-clear yung mid-wave para lang kumapit. Wala na rin Torres sa may bandang itaas. Ito na nga ba ang katapusan? Nakukumpleto na ang TNC Pro Team para dumepensa. Buhay na rin si Hez, pero kumpleto rin dito